Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hindi po nakaligtas maging ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga nagpakalat ng fake news noong panahon ng kampanya at eleksyon. Ilang araw bago ang halalan, may kumalat sa social media na larawan ng dalawang pahinang sulat na pinalabas ng iniendorso ng mga obispo. Sa pangunguna ni CBCP President Cardinal Ambo David, ang ilang kandidato sa pagkasenador. Karamihan sa kanila ay mula sa alyansang binuo ng kampo ni dating Pangulong Duterte at iba pang partido politikal. Para magmukha itong totoo, nakalagay ang sulat sa papel na may opisyal na letterhead at logo pa ng CBCP. Abay agad itong pinabulaanan ng CBCP at ng Diocese ng Caloocan. Una sa lahat, hindi kailanman partisan ang simbahang Katolika. Bilang isang institusyon, hindi ito dapat mag-endorse sa mga kandidato sa eleksyon. Iniiwan nito ang pagkapasya sa konsyensya ng bawat mananampalataya, di po ba? Binibigyan lamang sila ng mga gabay sa pagpili ng kanilang iboboto. Ang mga prinsipyong ito ay nakabatay sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo, sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Society teaching. Inuudyukan ang mga botanteng mananampalataya na laging isaalang-alang ang kabutihan ng lahat o common good at ang dignidad at kapakanan ng lahat ng tao. Naniniwala ang ating simbahan na ang pagboto ng tama ay isang konkretong paraan ng pakikiisa natin sa pagtataguyod nga ng isang bayang patas, bayang makatarungan, bayang mapayapa. Ang mga ito, kapanalig, sana ay gumabay sa inyo noong nakaraang halalan. Banta sa politikang nakasentro sa tao ang fake news. Hindi may kakailang malaki ang impluwensya ng fake news sa ating politika sa kasalukuyan. At kitang-kita natin ito noong huling halalan, Mayo 12. Abay nakakalungkot na marami sa atin ang kulang ng kaalaman at kakayahang alamin kung totoo o hindi ang mga nababasa natin sa social media. Kapag na-share natin ang mga ito, nagiging instrumento pa tayo ng panluloko sa ating kapwa. Sa mga susunod na panahon, kapanalig, asahan nating magiging mas mahirap suriin kung peke o hindi ang ating mga nababasa sa social media, lalo na mas gumagaling ang AI, Artificial Intelligence. Magiging hamon din ito dahil marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang limitado ang tinatawag na reading comprehension o hindi lubos na naunawaan ang mga nababasa. Sa ibang bansa, itinuturing na cyber terrorists ang mga nagpapakalat ng fake news. Ito ang gustong sundan ng ating gobyerno. Ayon nga sa Presidential Communication Office o PCO. Para nga raw salot ang misinformation at disinformation sa ating bansa. Ang daming naloloko, ang daming napapaniwala, ang daming nauuto. Bago pa man umalma ang mga nangangambang baka mauwi ang planong ito ng PCO sa pagsupil sa ating kalayaang magpahayag, nilinaw ng ehensya na pinag-uusapang gamitin at pinag-iisipang gamitin ang terminong cyber terrorist sa mga nagpapakalat ng fake news na may epekto sa pambansang seguridad at iba pang malalaking issue sa bansa ngayon. Halimbawa nito ang mga fake news na may kinalaman sa halalan. Abay dapat lamang na nakasandig ang eleksyon at ang ating politika mismo sa katotohanan. Kung mga kasinungalingan, panluloko, ang nakaimpluwensya sa pagpili natin ng ating mga leader, wala tayong maaasahang tapat na gobyerno. Kung naniniwala tayo sa fake news at ikinakalat pa ang mga ito, mawawalan po tayo ng tiwala sa demokrasya at sa proseso ng paghalal. Tatanggapin na lang natin na ang politika ay agawan ng kapangyarihan sa halip na paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan at kaunlaran ng taumbayan. Pagbabago na mapayapa, ika nga. Kaya kapanalig,
cyber terrorist man ang itawag sa mga nagpapakalat ng fake news o iba pang termino, abay sa huli, nasa mga kamay natin bilang mga mamamayan ang pagiging mapanuri. Sabi nga, critical thinking at mapagkilatis sa mga nababasa natin sa social media. Huwag tayong matulad sa Israel noong panahon ni Propetang Jeremias na nandaraya sa kanilang kapwa at walang nagsasabi ng katotohanan. Kaya kapanalig, wag po natin kalimutan ang sinabi ni Pope Francis. Fake news is diabolic. I-correct, no? Double check, triple check ang ating mga nababasa sa social media sapagkat ang fake news is diabolic. Ang peking balita ay marka demonyo. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.